nandyan siya. Pero ang ginagawa nitong mga walang hiyang, talagang gusto durugin ang B. Nagulat sila, ang dami palang B. Ang dami palang B. Ang mga bilanggo sa kahirapan, mga biktima sa kahirapan dahil sa korupsyon ng ating gobyerno. Kaya nga ito, kung nagawa sa isang abogada, chief of staff sa ating BP, much more magagawa para sa lahat. Diyos ko, kanino ba tayo titingin? Kanino ba tayo ngayon maniwala? Sino ba ang pwede nating paniwalaan? Sino ang pwede nating paniwalaan? Kailangan natin, bawat isa sa atin, lahat ay may tapang at talino. Naintindihan niyo ba yung tapang? Yes, matatapang tayo. Di ba? Matatapang tayo. Kaya lang, baka naman pagdating ng eleksyon sa 2025, magiging BO-BO na naman. Kasi napakaraming pera ang mga kongresista ngayon. Napakarami ang mga kandidatong nasa admin ngayon. Ang daming pinamugpot na pera at naging BO-BO na ang mga botante at akala nila pera talaga ng mga kandidato yun. Pero dapat maging matalino na tayo. At hindi lang tapang, matalino. Na nakaintindi na tayo. Siguro naman, kung sa mga Bisaya pa, kaisok o kaalam. So tayo po, nanawagan ako sa lahat ng nakikinig ngayon. Pwede ba? Alamin na natin ang pulot-dulo bakit nangyayari ito. Ang dami sa social media, maririnig natin, ay, talagang ganyan ang mga Duterte, mga matapang. Yes! Kasi matapang talaga ang mga Duterte. Pero, pinakita ng mga Duterte na may talino. Nakita natin kung paano sila magdala ng ating bayan ng Pilipinas. Paano nila na pinatupad ang isang disiplina. Ang problema lang talaga sa atin ngayon, alam nyo, isa sa problema, ikumpara nyo ang mga kabinete noong panahon ni PRRD at sa kabinete ngayon. Kaya nga natatakot ako, baka mamaya lahat may mga bisyo na Alam nyo na kung anong klaseng bisyo. Kasi nakakatakot Wala na tayong nakikitang mga, sabihin natin, mga transparent or mga magandang pinapakitang performance ng ating mga department heads, mga sekretary. Tapos, ito pa ang ating kongreso na gumagawa ng isang, sabihin natin hindi ito milagro kasi ang milagro galing sa Diyos isang kagawaan ng mga taga saan? Taga saan sila? Impyerno. Okay, alam nyo, sasabihin ko sa atin na itong nangyayari ngayon, ang gusto ko, panawagan ko ito sa lahat ng mga legislatures, sa lahat ng mga aspiring candidates for senators, sa lahat na nakaupo ngayon ng mga senators at congressmen. Ang lahat ay nag-uugat sa capital C, capital A at A, ang tinatawag na CAP. Hindi ito kapitan, CAP, CAP, corruption, abuses, and politicking. At ito tandaan nyo, panawagan ko to sa lahat ng mga kongresista at sa lahat ng mga nasa legislatures. Ito po, ang nagugat ng lahat ng ito
ay dahil sa korupsyon. Ano ba yung korupsyon? Ang korupsyon ay may equation. Corruption is equal to inefficiency and negligence. Ang ibig po sabihin, hindi kaya gumawa kasi kulang sa tapang at talino. At ano pa, pinabayaan ang dapat gawin para sa lahat. Ang korupsyon ay ginagamit ng mga nasa administrasyon para pagnakawan ng pera para sa bayan at napunta na kung saan-saan. Ang korupsyon ay ginagamit din ng mga politiko kung saan, kung ikaw oposisyon noon, mag-administrasyon ka para mayroon kang gasolina at may grasya ka pa. Ang dating administrasyon naging oposisyon, ang dating oposisyon naging administrasyon. Gano'n naman talaga. Pero ang tanong, nasaan ang antas ng korupsyon ngayon? Kaya nga ganito as a convener ng SIPAS lead group ng Lead na Tama, ang Lead na Tama is to lead with exemplary accounting discipline, a national agenda with transparency, accountability, monitoring anywhere. Ang sinasabi ko, kung talagang baka mamaya maging trilyonis na ang mga ang mga korupsyon ngayon nasa bilyonis, no? Ang tanong, kung wala talagang paraan na maibsan ang korupsyon sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, siguro dapat lang mag-create na lang tayo ng bagong departamento o bagong opisina. Kung mayroong Department of Budget and Management, gagawa na lang tayo ng Corruption Management. Department of Corruption Management. Bakit? Para mayroon ng titingin mula paglabas sa General Appropriations Act kung ano-ano ang mga pupuntang, mga pundo, mga proyekto na yan ay may mag-monitor at malalaman, makukontrola natin. Naalala ko nga, sinasabi ni PRRD noon nung miniting kami mga lahat ng mayors doon sa Malacanang, sabi niya, pwede ba kayo moderate lang hanggang 10% lang. Nagulat na ako kasi hindi ko na-experience yun 10% mas mababa ganun pala. Kaya nagkalabitan kami ng mga mayor, sabi, naku, hindi pwede sa akin yan kasi mababa masyadong 10%. Alam nyo, bakit sinasabi ni PRRD yun? Ibig sabihin, kung pwede ma-manage na ang korupsyon. Ang ibig sabihin, huwag naman yun nangyayari ngayon. May mga proyektong hindi nakikita, may mga proyektong mga substandard, may mga proyektong kalahati na kukurap. Diyos ko pong santo. Kaya dapat siguro ay i-manage na ang korupsyon. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Bakit hindi? Kaysa mangyayari, nagtago-taguan na lang, mabalitaan na lang natin. At ang pinaka-auditor natin ngayon, sino? Sino ang pinaka-auditor natin? Ito po, hindi ang Commission on Audit. Okay, tama din yan. Pero ang pinakamagaling na auditor ngayon, ano? Si Mr. Climate Change. Tuwing bagyo, tuwing may baha, tuwing may dilubyo, nakikita natin, ina-audit yung mga tulay, bumabagsak, ang baha dito, baha doon. Although, sabihin natin natural calamity yan, hindi naman man-made yan, no? Pero ang tanong dito, kung talagang magagaling ang namamahala, hindi lang sa Department of Public Works and Highways, sa lahat ng mga proyekto, kung talaga bang matibay at kayang-kaya o resilient ba talaga ang
mga proyekto ginagawa sa infrastruktura. Kaya masasabi natin, ini-expose lahat na hindi yun biro na pinapakita ang nangyayari dahil sa climate change. At hindi na nga climate change eh. Meron ng congressional audit. Kaya nga sabi ko, kung gano'n na lang kung hindi kaya mag-Department of Corruption Management, gagawa na lang tayo ng panibago. Ha? Kuha din, kuha. Kuha. Pero under na siya ng Kongreso. Kasi yun na nga ang nangyayari ngayon. Again, balikan ko, saan nag-ugat ito at mangyayari na naman? Baka mangyayari, hindi naman natin pinagdasal pero mukhang mangyayari. Mukhang mangyayari. Ha? Gusto ba natin nangyayari nung sa mga may dating presidente na napalitan ng vice president? Gusto ba rin natin mangyari yung dating presidente na palayas noong 1986? History repeat itself! Yes! History will repeat itself kung walang pagbabago. Kaya nga, nasaan ang pagbabago? Ang pagbabago pala ay ngayon na, tuldukan na, at kailangan na naman ay ibalik ang mga nangyayari noon para sa pagbabago ng administrasyon ngayon. Nakakapagod, no? Pero maganda ito. Nanawagan po ako sa lahat. Way back 1986. Way back 1986. Isang radio station lang ang naririnig natin noon. At nung nanawagan noon, si Cardinal Sin, halos wala pang tao noon sa Krami at saka sa Ginaldo. At habang kanina naabutan ko ang kaibigan natin si Consi na nagsasalita, parang bumalik sa isip ko ang nangyari noon na nanarinig na isang panawagan. Ang sinasabi lang noon ni Cardinal Sin, sabi niya, ang puspuro na nag-iisa lang ay walang magawa. Pero kung ang puspuro na nasa kahon at puno-puno at sisindihan mo, sigurado mayroong masusunog. Pero kung isa lang, medyo mahirap. Kaya noong panahon na yon, kahit ang asawa ko noon ay kabuwanan na ng mga anak siya, at dinala ko ang association ng tricycle operators and drivers. 5 kaming mahigit mula Paranaque, nilakad namin yan papuntang Itza sa Krami that time. Bata pa rin kasi ako noon, 28 anyos lang ako noon. At nakita ko, pagdating doon, wala, hindi na namin masasabi kung takasaan, ang daming-dami. Kaya sabi ko, kung nangyari noon na ang population noon medyo hindi pa masyado marami kumpara sa ngayon, no? More than 30 years ago. So ibig sabihin, kung mangyayari din dito ngayon, nako, Diyos ko por santo, sana magising na, sana may tapang na, may talino, may kaisog o kaalam. Magtinabangay kita, Visayas o Mindanao. Magtulungan tayo, Luzon. Magbayanihan na, now na. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor. Kagalakan po namin. Ang dami po namin natutunan at napulot na aral para po sa mga susunod na henerasyon. Ngayon po ay tawagin po natin ang isang kalidad de Campanilla na abogado. Walang iba kundi si Attorney Jimmy Bondok.
Jimmy Bondok. Kailangan ka na namin dito ngayon. Attorney. Kailangan ka namin dito, attorney. Attorney, halika na dito. Attorney Jimmy Bondok. Nasaan si Attorney Jimmy Bondok? Ginagano pa namin. Nasa loob pa? Ginawa yung katara! Kinuha yung gitara. Oh, kasi nga, composer to eh. Okay? Habang inaantay natin si Attorney Jimmy Bondok, tawagin muna natin si Miss Joey Cruz. Hindi mo pera yan! Miss Joey Cruz! Okay, hindi mo pera yan! Okay, pakiapesuhan lang po si Attorney Jimmy Bondok na siya na po kasunod dito. Alright? Nasaan na po si Miss Joey Cruz? Ayan, parating na. Okay? Pista! Ayan. Pista! Isang sigawan dyan! Duterte! Duterte!